Ayan po, lumantad si Peter. Dati hindi po siya makapagsalita, pero ngayon po, dahil sa laban, kasama ang bayan, nagkaroon siya ng lakas na lumantad at tumaya ng kanyang buhay para isiwala ang katotohanan sa likod ng karahasan na ginagawa ng CPP, LPA, LTL! Ilan lang po siya sa patunay sa patuloy na ginagawang kabutihan ng ating programa. Kung alam lang po ninyo na milyon-milyong mga Pilipino ang namumulak sa kasinungalingan na ginagawa ng CPP, LDF, at isa lang po, si Peter Muto. At ngayon po ay tayo po ay mapalad dahil kasama po natin ngayong gabi at magbibigay din ng kanyang saloobin sa kasalukuyang pamahalaan. Mga kababayan, makakasama po natin ngayong gabi ang dating Presidential Communications Secretary ng kasalukuyang administrasyon. Walang iba kundi puting kaibigan ng SMNI, si Atty. Trixie Angeles. Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Laban! Kasama ang bayan! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin ang pakiramdam na biktima ng sariling gobyerno. Hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yun o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati nalibulik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda.
may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! 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 Pinoproblema natin mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay. Ang pinoproblema ng pamunuan, yung mga taong nagka-criticize sa kanila. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa pwesto. Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera. Hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Kaya alam ko ang maging biktima. Alam ko, yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos, ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa, pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Justisya! 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 Pinagagalak ko po, makita ko yung lahat ngayon. Hindi lang dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Laban kasama ang bayan! 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 Sa wala pang 2 taon ng administrasyon, maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yun? Nasaan na yung pangako? Sinungaling! 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 Sabi ng Pangulo natin, at ito ang naaalala ko, sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Justisya! Justisya!
Para sa bayan ng mga Pilipino. Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatiya. Marami sa atin naghihirap. Marami naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panay ang biyahe. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera Alam niyo yung mas masakit? Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Hindi ka bigyan! Hindi kayo 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 bigyan! Ang pinakadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging Ma'am biktima. Marilyn, salamat po. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nang bibiktima. Ang bayan hindi magagabi! Ang tao, ang bayan hindi magagabi! Ang bayan hindi magagabi! Nung eleksyon, naalala ninyo, panay ang demokrasya tungkol sa karapatan, tungkol sa pagbabangon. Sana hindi tayo kinakalimutan, sila lang yung bumangon eh. Walang utang na loob! Walang utang na loob! Walang utang na loob! O kayo! Walang utang na loob! Walang utang na loob! Walang utang na loob! BBM! Si BBM! Si Tapulasnos! Ang tunay na leader, ang hanap natin, ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Tama! Eh, nang iiwan sila. Ngayon ang panahon. Ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagalak ko po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. Laban! Kasama ang bayan! 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 Kasama ang bayan!
pong kakalimutan. Wala na akong boses eh. Maraming salamat. Pahiram ng ano ko. Pero bago ang lahat. Bago ang lahat, gusto kong maalala itong moment na ito. Kasi kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Tandaan natin lahat. Dito ang simula ng pagbabago. Magkakasama tayo lahat para sa pagbabago. Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Kasama ang bayan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Sir Rizal, salamat sa pakulay. Grabe na to guys. Lumabas na kayo dyan. Mga bayan, handa ba kayong magdamagan? Bakit ganito na lang? Nag-aalab ang ating mga damdamin dahil uhaw na uhaw tayo sa hustisya at pagbabago! Hustisya! 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 Pilipinas! At sa muli mga kababayan, pinapalahanan po natin ang lahat. Ito po ay isang mapayapa na prayer rally. Kasi meron po tayong natatanggap mga kapatid, mga kababayan, na meron po mga masamang elemento na ibig, bulabugin, sirain ang Jen ating Saturn, salamat sa pagtitipon. At
binabati rin natin. Thank you so much, Ma'am Jensen. Dagang salamat. Ang iba't ibang intelligence officer. Yes. Kung saan man kayo naroroon, mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Ayan. Sabi nila, napapagod na daw kayo! Alam nila yung mga issue. Sige, nagagalak ko nakikita yung willingness nilang makilahok sa diskursong pampubliko. So, maraming salamat at naanyayahan na. Ano lang na tanong? Abo ba'y pinakandang pitong araw daw po? Hanggang linggo ninyo, hanggang 10 na makakarating. Ang sabi ko nila, pitong araw daw po ito. Sa tingin po ba ninyo, ito na parang mag-umpisa? Magbabago? Ang umpisa ng pagbabago. Kasi nakikita ko lahat ng mga tao masama na ako o humihingi na ng kanilang intervention ng gobyerno. Hindi na po maganda ang takbo ng buhay. Kailangan ng may pagbabago sa pamumuno at sa pagkaan ng dito kitang-kita taong bayan, mga totoong tao, hindi ito mga numero na nakikita sa social media, ito mga taong may mga hinanais. Sana man lang pakinggan. Kasi whether pakinggan o mahal na ito, magkakaroon ng hinihiling ko lang na ngayon na po ang panahon na marinig tayo. Kailangan we can be counted. Kung lahat tayo ay magsasalita, magpapahayag ng ating damdamin ukol sa liderato, imposibleng hindi magkaroon ng pagbabago. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagsasalita. At sakit na politiko, sa sakit na politiko, labanan mo, itakwil mo, labanan mo, itakwil mo. Bayan, bayan, bayan ko, bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo, o di pa tapos ang laban mo. Sakit at sakit na politiko, sakit at sakit na politiko. Tutulan mo, nawalan mo, tutulan mo. Di ba tapos ang laban mo? At sakit na politiko, at sakit na politiko. Labanan mo, labanan mo. Ang binanggit ng dati kong kasama na mas senior sa akin sa CPP, NPA, NDF, si Kapiter, si Caramon, na ang numero unong nagwawasak ng ating bayan. Walang iba kung hindi ang CPP, NPA, NDF. Subalit, kasabay ng salot na komunistang teroristang grupo, dapat din nating tindigan at labanan ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mga
ako ng mga 4-5 oras mamayang gabi. Baka bumalik ang boses ko. May 4 na araw pa! 5 araw! 6 na araw! 7 araw! 1 taon! Hindi naman mabibilan. Hindi na lang itong isyo. Tungkol kay Pastor Kibuloy. Hindi na lang itong isyo ng pagpaglasanan sa sisikanya. Isyo ito. Nabubuo ang mga yang Pilipino. Nagatutunan, kahirapan, at papaya, at pagsusanang tuloy na nalapamuno, na nainit na at nalalang ng namin sa ulinayong malayan.
sabay ng Pilipino na tumumuhi sa samampaling ng daigdig ng mga Pilipino na mamahal sa bayan na nanonood. Ngayon, mula na manunod Jessica Pérez. sa bayan ipapapambahan ng Pilipinas, ito ang aming mensaheng na nangyayalik sa kalamanan ng putana ng Pilipino na pangkapuso. At ang hindi ako ikas ng mga galing mga aming kagagawa ng mga nagkuhan sa sadyang ng siswawan sa mga sa susuman ako at ang isa na nagdadan ang umiling alay para sa pamayanan mula sa puso ng sambayanan na nanaging peace sa Somali Republic. Kaya sarap mabuhay Ang